Magandang oras mga katiyats. Meron tayong bigyan na naman ngayon ng isang partial analysis. Maganda ito, first time sa ating channel na mag-decode tayo ngayon ng mga signs na ginagamit ng Japanese Imperial Navy. Japanese Imperial Navy ay iba ang kanilang treasure code kaysa Yamashita treasure code. Ibang-iba. Katulad nito, yung dalawang baliktad na L ay ibang kahulugan. Bagamat ito'y pertaining to measurement. Pero sa unahan ay merong common na sign, yung bilog at merong linya, treasure sign pa rin. Diba? Maganda ito, maganda mga katiyats. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kana Zach Zafero, kay Jero Mendoza, shout out kay Tating Nali Mansalay, kay Warley Flores, kay Juanito Bartolome, shout out kay Jun Tox, kay Reden Irehe, Jonathan Bisaya, Melvin Balucos, shout out din kay Ray Balidoy, kay Victoriano Rondes Jr., kay Emmanuel Romero, kay Jubin Bacalso, shout out din kay Imelda Haluren, at kay Bing Nubero, Glomar Taladtad, shout out kay DJ Dungkas Jerems Sambrano, kay Jerek Manlumahay, Winnie Mahilom, and lastly shout out kay Godobert to Casimero, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay, so ito yung kabuuan ng video atin panoorin mga katiyats. Ito yung sinabi ko na Japanese Imperial Navy sign, yung parang number 7 na baliktad. At yan ay classic na marker yun, yung butas at linya. Sa likod naman ay mayroong man-made na butas at mayroong parang heart shape na matulis na maliit. At ito yung tinuturo, itong malaking bato. Ayan o. At sa harap naman ng malaking bato ay mayroong pagong na may liig o. At nakaharap sa malaking bato. Well, parang nakuha nyo na yata ang aking partial analysis, di ba? Mga kababayan, maganda oh, may liig siya, parang siya, di ba? Parang puso na may ulo, pero yun ay pagong pa rin. Okay, so gagawa tayo ngayon ng ilustrasyon para mas klaro, mga katiyat. Okay, so ito yung ating ilustrasyon ngayon. Ito yung unang picture. Meron itong dito, di ba, yung bilog tsaka isang linya. Dito naman merong square hole, so ito ay man-made kasi square eh. At mahabang linya yan na nakaganyan. Ito ang sinasabi ko na symbol ng Japanese Imperial Navy. Ibig sabihin galing sa barko na kayamanan yan. Maraming nagbaon na Imperial Navy, yung nakasakay sa barko yung karga ng barko yung gold bars, and then binaba nila at inakyat sa bundok. Maraming ibinaon ang Japanese Navy. Kaya lang palagi natin sinasabi na Yamashita treasure eh. Si Yamashita sa siya eh, sa infantry siya eh. Sa Japanese Navy naman ay iba yung general doon. At nagbaon din sila at marami. Okay, kaya ito Japanese Imperial Navy treasure signs. So itong baliktad na parang 7 na baliktad, hindi yan 7. Sa Navy treasure code, yan ay number 3. Yan ay 3 meters o 3 yards. So times 2 siya. So merong 4 to 6 meters na distance. At saan ba ang distansya na yan? Saan ba yan?
Of course, sa atin hanapin ng mga direksyon, ito bigay dito, ito. Ang direksyon yan ay of course papuntang kaliwa. Dito yan. Itong linya din na mahaba, ganyan din. So lahat nagturo na papunta rito. Ngayon ano bang nariyan? Ito rin ang, ayan o, di ba? Lahat ng ano niyan, doon nakaharap eh. Yung sa ibabaw na ito naguhit. So 2 to 3 meters yan, bawat isa. So 4 to 6 meters ang distance. Estimated yan. Kasi hindi naman tayong nagbaon yan. Kaya meron tayong variable. So 4 to 6 meters papunta rito. Ano bang meron sa unahan? Well, merong malaking bato dyan. At merong pagong. Kaya ito yung pagong. Mamaya balikan natin yan. Dito muna tayo. Ito yung tinuturo na bato eh. Narito yung pagong ito. So ito yung gilid ng bato sa may likod. Triangle pa yung gitna oh. Ang triangle nagsasabi na under the rock or nasa bato. Under the rock or sa bato. So dito banda yung ano niyan, yung dalawang baliktad na 7. Up, make that yung parang 7. Diyan yan, tsaka may mahabang linya na mayroong square hole. Ayan. So papunta roon. Ang estimated natin na distance ay 4 to 6 meters. Ngayon ano bang meron sa 4 to 6 meters? Ito yung naghintay. Dalawang bato. Yung isa yung pagong. Yung isa ay malaki lang siya pero matulis. May tulis din siya sa dulo. Ito meron din siyang parang ilong. Ano itong pagong naman dito ay matulis yung ano eh. Ito yung ilong ng pagong eh. Nagharapan sila, nagharapan. Okay, so estimatein nga natin yan, ang layo niyan. So dito sa likod, meron ding, ito ang pinaka man-made marker kasi square and then merong butas sa gitna. Ito kapag malalim yan na butas, kapag umabot yan ng 2 to 3 inches, 2 to 3 inches, ang lalim ng butas na yan, yan ay sign ng treasure inside the rock. Sa loob ng bato na ito. Kapag malalim yung butas na, yung nasa gitna, ito kapag malalim yan, kapag 2 to 3 inches yan ang lalim, treasure inside the rock yan. Dito yan sa loob. Ngayon, dahil sa likod niyan ay papunta doon ang target nito eh. Yung dalawang nagaganito. Baliktad pala, nagaganon. Na 2 to 3 meters times 2 kasi dalawa yan. So, 4 to 6 meters ang distansya papunta roon. Ito naman ay heart shape, matulis siya. Papunta rin doon. Okay, so pwede nating sukatin din ito by inches. At kapag yan ay 6 inches to 7, pasok yan dito sa value na binigay sa likod na 4 to 6 meters. So ano bang meron sa unahan? Yun na yung malaking bato, ito, tsaka pagong. Okay, so lahat ng linya niya papunta doon. Pero merong isa, ito treasure under to eh. Ang kahulugan yung T. So baka dito nga, may hinukay pala sila dito. Treasure under yan. Kasi diyan nakatingin din tong pagong dito. Nakatingin diyan. Dito nagilid. Okay, so tingnan natin ang top view nito. Magkaharap to eh. Saan na ba yun? So ito na. Ito yung top view ng pagong. May liig siya. Heart shape yung likod. At nakaharap yan dito sa malaking bato. Yung malaking bato na may T. May litrang T sa gilid. Ito yung pagong eh. So, pwede nga dito sa gilid niya kasi nandiyan yung T.
ang T ay treasure under, yan kasi ay tinanggal lang yung ano, parang palikpik na meaning ng under. So pwedeng dito nga kasi yung tulis ng ulo ng pagong ay diyan nakapunteriya sa gilid. At galing sa bato na may dalawang parang 7, kung ang distansya nitong bato na ito, itong malaki, kung ang distansya na yan ay 4 to 6 meters lamang, ang layo galing doon sa unang marker. Ito yung unang marker, oh. Ito. Ayan, kung 4 to 6 lang ang layo, well, ito na nga yung tinuturo. Itong bato na ito. Ang maganda diyan ay mayroong T sa gilid. Okay, kulayan natin ng... So, ito yung T, oh, sa gilid. So, dito yan nagturo mismo. At tinuro din yan dito ng ulo ng pagong. Nagaganyan yan eh. Okay, so yan lang aking partial analysis. Ito ang ating final na area na i-detect nyo rin. I-final nyo pag-detect ng inyong kagamitan kung dyan ba talaga malakas. Okay, so ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. At huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Kailangan natin ng malakas na suporta para hindi maglaho itong mga nag-vlog ng treasure. Kasi nga, yung mga kasabay ko, sina Elmo, marami pa, ay nanghihina na eh. Parang ningas kugon na malakas and then biglang humina. Diba? Para manatiling masigla ang treasure hunters community or treasure hunting community, kailangan masigla ito palagi mga kababayan. Kaya meron nga tayong channel na dito tayo magkita-kits. Dito walang politiko. Yung channel ko na isa, yun yung ginamit ko sa political issue. Pero dito wala. Ito'y para sa lahat na channel. Anong kulay ka man. Lahat dito ay treasure. Walang politiko dito. Hindi ako nag-vlog ng political dito. Ito'y for treasure hunting lamang na channel, mga kababayan. Okay? So, pasiglahin natin muli ang channel para marami ang ma-encourage ng paghanap ng treasure. Alam nyo, ay malapit ng kinakatakutan natin na na pandaigdigang gera. Kaya kailangan makakuha na tayo ng kamuti para meron tayong pagkatapos ng gera, ginto na ang wala nang papel, yung mga papel na na pera, wala nang kakwenta-kwenta yan pagkatapos ng gera. Katulad ng World War II. Sakong-sakong pera, wala nang value. Kasi mag-reset yan eh. At ang halaga pa rin ay nasa ginto. Ginto pa rin ang gagamitin after the World War. Mga kababayan, kaya hanapin na natin ang ginto. Okay, kaya I need your support sa ating channel na lalakas ito para marami ang ma-inspired. Okay, ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Maraming salamat.